So for today, I want to share my thoughts about yung nangyari kay Amira kahapon. Kahapon kasi, pagdating niya from school, nagsumbong siya sa akin. Sabi niya, yung kaklase daw niya, nag-scribble dun sa kanyang paper na ipapass nila dun sa teacher. Alam niyo ang bungad pa ng anak ko, very kind, sabi niya. Very innocent yung pagkakasabi niya. You know, mommy, my friend, you remember this name, yung sinabi niya yung pangalan. Tapos sabi niya, I thought she was nice to me, but you know, today, she was not being kind to me, sabi niya. Sabi ko, anong ginawa niya sa'yo? Tapos sabi niya, she scribbled on my paper, the one that we're going to give to teacher, sabi niya. So, sabi ko, di anong ginawa mo? Sabi niya, na-surprise daw siya dun sa ginawa ng kaklase niya. She almost wanted to cry daw. Kaya lang, na-remember daw niya na ang sabi ng teacher daw niya is, wag daw ka iiyak doon sa school. Ewan ko ba kung ano yung ewan ko kung paano nasabi ng teacher niya yun. Basta nabanggit lang niya yun. And then, ang ginawa daw niya, pumunta daw siya doon sa teacher at sinabi daw niya na ganun nga yung ginawa ng kaklase niya kasi nga ipapass na niya. And then, kinall out lang daw ng teacher yung name ng bata. And that's it. So, at first, sabi ko, hindi enough. Dapat pinagalitan ng teacher, ganon. But anyway, I think the teacher was just being calm. She did not want to add tension dun sa, away bata or parang misunderstanding ng mga bata, ganyan. But then, ako, kahapon, I was so sad para dun sa anak ko. Although yung anak ko parang naka-move on na siya kasi naikwento na niya sa akin. Ang akin lang is, ayoko yung feeling na may mambully dun sa anak ko. Yung thinking ko kahapon was that, kung inulit pa niya ngayong araw na to, talagang pupunta na ako dun sa school. So, inabangan ko talaga pagdating ng anak ko. Tinanong ko sa kanya kung anong sinabi nung friend mo or inulit ba niya uli yun, ganyan, may ginawa ba siyang other things sa'yo na hindi maganda. Tapos sabi niya sa akin, hindi, wala naman. And hindi ko na siya katabi, sabi niya, hindi na siya dun sa table namin, nasa ibang table na siya, sabi niya. So ako, relief yun para sa akin kasi, ewan ko ba siguro bilang first time mom, ayaw natin na ma-experience ng mga anak natin yung mabully. Although, hindi naman hindi naman siguro pang bubully yung nangyari sa kanya. Kumbaga, the kid was just being silly, ganyan. Pero ngayon ko naramdaman yung pakaramdam ng isang nanay na ayaw mong may mangyaring masama sa anak mo, ayaw mo nasasaktan, ayaw mong ginagawa ng masama, ganon. Yung feeling na, palaban ka na pagka sa tingin mong may, maagrabyado yung anak mo. So, nandun ako sa point na yon. So, yun lang. Gusto ko lang i-share yung thoughts ko about that. Na siguro, being a mother, ang dami ko pang kailangang matutunan. Kailangan kong matutunan kung paano i-go through yung mga bagay-bagay na dapat pagdaanan. Let's say, for example, pagka may mga ganitong experiences yung anak ko. And also, kapag yung may mga mangyari na confrontations, ganyan, baka kailangan ko rin matutunan maging kalmado. Basta yun lang. Ewan ko, hindi naman kasi ako perfect na nanay. Dito sa part na ito, sa motherhood, parenting, ganyan, doon ko masasabi na I still need to learn a lot. And okay lang ako doon na matutunan yung mga kailangan kong matutunan, learn from my mistakes, ganyan. I just hope na mag-guide ako ni Lord sa mga dapat kong gawin. So, yun lang. So, I want to document this diary journey of mine being the mother of Amira. Para pagdating ng time na siya na rin yung nanay, gusto ko mapanood niya how I try to deal with it, ganyan, ano yung mga thoughts ko din, mga ganon. Wala lang. Kasi this is a very good venue para ma-preserve ko yung mga bagay na eventually kailangan matutunan ng anak ko. Isa yon yung pagiging nanay and parenting, discipline, mga ganon. Para maisip na niya, ma-go through, mapanood niya, para mapanood niya kung paano ko siya pinalaki, ganyan. Wala lang. I hope lahat tayo makarelate dito. I hope lahat tayo ma-empower natin ang isa't isa bilang nanay. And sana we will choose not to bully other mommies like us. Lalo na kung may kasi tayo mga mommies, magkakaiba naman talaga tayo ng pinagdadaanan. How we go through things, how we try to handle things. So, yun lang. Share ko lang.